Kumusta mga pre, pag-uusapan natin ang VWAP indicator. Ang VWAP ay Volume Weighted Average Price. Meaning nagpapakita ito ng price ng asset versus trade volume. Mas madali mo makikita kung saan talaga ang totoong presyo ng asset if oversold ba ito or overpriced. May similarity din ito sa POC or point of control ng volume profile pagdating sa execution niya. You can use this indicator for any type of trading like day trading or swing trading. Sa screen nakikita nyo yung nakaw ko na chart from TrendSpider. Shout out TrendSpider. Dito makikita nyo na trending up ang presyo at ang VWAP naman sumasabay lang. Makikita nyo na minsan dikit ang VWAP sa candle pero most of the time may gap din. Tuwing may gap siya expert mo na magtatagpo din sila sa unahan. Diyan ka makakakuha ng good entry. Nag-a-adjust ang VWAP at humahabol sa presyo based sa volume. Ang purpose ng VWAP is para makapag-plan ka ng good entry at para di ka maipit sa taas or maipit sa baba. Ang VWAP ay hindi super indicator or all-in-one. Pero super effective ito pag trending up or trending down, wala itong kwenta pag choppy ang presyo. Kasi nag-o-oscillate lang ang presyo sa neutral at baka maipit ka lang. Ang VWAP din is better if sabayan mo ng market profile, volume profile, TPO, dito makikita mo ang buong picture ng asset kung ano ba talaga ito. Ano naman pinagkaiba niya sa SMA? Ang SMA kasi price lang ang ina-average niya, ito kasama ang volume sa price. Sa trading kasi volume is king. Kung tumataas ang presyo pero walang volume, may chance na bumagsak ito ng sobrang lalim. Ang value talaga is determined by the volume of the price. Mas magandang basehan ito kesa price lang talaga. Sa next chart makikita nyo ang tandem ng VWAP sa standard deviation band. Dito naka-indicate ang high and low. Kada tumitama sa low ng standard deviation may bounce agad sa VWAP for continuation ng trend. Para siyang move ang support and resistance. Dito pa lang malalaman mo na paakyat ulit or ubos na ang gas niya so pababa na ito. By the way, hindi sa akin itong chart. Kay Trading Riot ito. Madaming type ng VWAP, anchored VWAP, rolling VWAP etc. Pero sakin lang mas okay ang daily. Kasi doon ako comfortable. Di masyado macro, hindi rin masyadong micro. Sakto lang. Saka ako gumagawa ng opinion ko for the day. Based sa experience ko maganda ito gamitin with standard deviation indicator para makita mo ang high and lows. Syempre if sagad na yung high di ka papasok. Diyan usually naiipit mga tao kasi nag-FOMO sa high di na consider na may pullback. Paano mo malalaman pa pullback na? Sa VWAP with standard deviation lumalagpas na sa bands. Meaning outside of the average na ang price niya at due for pullback. Kapag ganito mas informed ka na wag muna bumili at wait lang sa bounce. Usually pag trending days ang bounce nasa neutral ng VWAP. Doon ka ngayon aabang ng entry mo. Set ka ng limit buy mo then hayaan mo lang na ma-hit yung buy mo. Stress-free ka na di ka pa naipit. Conclusion. Ang VWAP is just another indicator, mas sophisticated lang siya sa move average kasi adjusted ito with volume. Hindi ito standalone indicator, mas effective siya with market profile, standard deviation. Sa chart makikita ninyo na sama-sama na sila. Sa ganitong setup mas well-informed kayo kung ano ba talaga nangyayari in real time. You can see the trades happening and how much on each timeline. Pwede mo siya tingnan as value area and point of control the same as you look at market profile. Pero mas maganda sabahan mo siya ng iba not a stand-alone strategy. Hindi ko na kayo ebor sa ibang bagay, sana may natutunan kayo. Ang purpose ko lang is makatulong at gawing simple ang tutorial.